Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay patuloy natin tatalakayin ay kung paano lumalim sa Biblia at special series 8 out of 10. Malapit na nating makamit o matapos o makumpleto ang special series na ito. At ngayong araw ay pag-uusapan natin naman ay Davidic Covenant. At ang Bible verse natin ay 2 Samuel chapter 7 verse 8 to 16. Ang topic natin ngayon na Davidic Covenant ay ang pangako ng Diyos kay Haring David na ang kanyang lahi ay mananatili magpakailanman at mula sa kanyang angkan ay magmumula ang isang hari na maghahari magpasawalang hanggan. Ito ay walang iba kundi si Jesucristo. Ang sinasabi naman sa 2 Samuel chapter 7 verse 8 to 16, sinabi ng Diyos kay David na siya mismo ang magpapatibay ng kanyang kaharian. Bagaman si Solomon ang nagtayo ng pisikal na templo, ang tunay at walang hanggang katuparan ng pangako nito ay walang iba kundi si Jesucristo. Siya ang nagtatag ng isang espiritual na kaharian na hindi matitinag at siya ang ating hari magpakailanman. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, David's son will be the builder of the temple. Makikita natin na si Solomon ang nagtayo ng unang templo ng Diyos sa Jerusalem. Ngunit sa mas malalim na kahulugan, si Jesus mismo ang tunay na katuparan nito. Sasabi sa John chapter 2 verse 19, sinabi ni Jesus, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Pinakita nito na siya mismo ang templo ng Diyos. Ang kanyang katawan ang naging tahanan ng presensya ng Panginoon. Pangalawa ay David's son will rule the nations with the scepter. Ang setro ay simbolo ng kapangyarihan at otoridad. Na sinasabi sa Psalm chapter 2 verse 8 to 9, sinabi na ang hari mula sa lahi ni David ay maghahari sa lahat ng bansa at ito ay natupad kay Kristo. Ngayon, siya ang ating Panginoon na may ganap na kapamahalaan sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na nakikita natin sa ating mundo ngayon. Bilang kanyang mga tagasunod, narapat na tayo ay tinawag upang sumunod sa kanyang kalooban at ipahayag ang kanyang kaharian sa mundo. Ikatlo ay David's son will rule as the eternal king. Ang pinakamahalagang bahagi ng tipang ito ay walang hanggang paghahari ng anak ni David na si Jesucristo. At sinasabi sa Luke chapter 1 verse 32 to 33, sinabi ng anghel kay Maria, "He shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall not be no end." Sinasabi dito na, o pinapaalala sa atin na anuman ang mangyari sa mundo, ang kaharian ng Diyos ay hindi matitinag at mananatiling nakatayo. Para naman sa ating application ngayong araw ay, una-una, shine by the living out the life of Christ in us. Bilang tayo ay mga anak na ng Diyos, tinatawag tayo upang ipakita ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Dapat makita sa atin ang kanyang pagmamahal, kabanalan at awa sa ating mga salita at gawa dahil tayo ang mga representative ni Kristo. Kung kaya dapat makikita sa pag tayo lumalabas ng bahay o mismo sa ating tirahan, nakikita si Kristo sa bawat salita natin o sa ating mga gawa. Kalawa ay seek Christ's approval in all our decisions. Hindi lang dapat tayo nabubuhay ayon sa gusto natin, kundi dapat ito ay nakaayon kay Kristo o sa kalooban ng ating Panginoon. Sa bawat desisyon natin, dapat nating isa-isip na ito ba ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon o ito ba ay ganito ba ang gusto mangyari ng Panginoon. Ang tunay na pagpapala ay ang pagsunod sa kanyang utos o sa pagsunod natin kay Kristo. Ikatatlo ay share Christ's reign with those around us. Dahil kinikilala natin si Kristo na ating tagapagligtas at ang ating hari ng ating buhay, narapat lamang na ibahagi natin ang kanyang mga magandang gawa sa atin, mga karanasan natin kung paano tayo binago ng Panginoon, paano tayo tinulungan ng Panginoon. Narapat lang na ibahagi natin ito sa ibang tao at ipakita natin
kung bakit si Kristo ang ating Panginoon at ang naghahari sa ating buhay. At dito nagtatapos ang aking daily devotion, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.